Ginagawa niya, pinagsasabay niya ang lettuce at ang fruit bearing. Paano niya pinagsasabay? Paano niya na-maintain yun? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ngayon ay nasa Bliss, Libay, Bataan sa bahay po ni Mr. Romeo Cabalagnan. Bigla po ako napunta dito dahil nakita ko sa kanyang Facebook yung post niya. Napakaganda, hindi ko kayo makakapaniwala. Ako rin ho, hindi makapaniwala eh. Paano yung imposible ay magiging posible? Paano pong nagkasama ang pagtatanim niya ng lettuce kasabay itong mga tomato na to at saka yung melon, at hindi ho basta tanim lang, hindi ho siya basta lumaki. Napakaganda po ng kanyang mga kamatis at napakalalaki ng kanyang melon. So paano po, so sabi ko parang imposible to, paano nangyari to? Ako yung nagtatanim din naman ng tomato at saka ng melon pero hindi naging ganito. Pero bakit siya kasama lang sa sistema ng kanyang mga lettuce ay nakapagpalaki siya ng maganda at malaki, at hindi lang siya maganda at malaki, marami pang bunga. So yun po yung alamin natin na sikreto, sana i-share nyo sa atin mamaya, na sikreto paano niya napagsabay sa iisang sistema ang fruit bearing at ang mga lettuces na napakaganda at napakalaki. So yun po yung alamin natin ngayong umaga. Yeah. Yan, tingnan nyo po ito. Kung titimbangin ko ito, nasa mga 3 to 4 kilos na. Siguro ba nasa 4 kilos na, ang laki. Yan, tingnan nyo po. Yan, ingat po tayo. Tingnan nyo, ang lalaki. Ito po mga nasa 3 kilos na. Lalaki. At tingnan nyo po kung saan siya nakatanim. Diyan lang siya, oh. Kasi ito yung mga lettuce niya. Nasa styro cup lang din siya. Diba? At ang mga kamatis niya, ang lalaki po ng mga puno, ang gaganda ng mga bunga, hitik na hitik. Yan. Yan. Ayan. Tingnan nyo po, oh. Ang gaganda ng kanyang mga lalik, no? Ang gaganda ng kanyang mga lalik, pero pagdating sa dulo, ang tanim po niya, yan. Ang tanim niya ay tomato, kamatis. Pag tinignan niyo po, napakalusog na kanyang puno. Ang laki-laki na kanyang puno, napaka-stable niya. Ang ganda-ganda, tapos namumulaklak na siya ngayon. Malalaman na natin ang kanyang mga sekreto. Pakilala ko po sa inyo si Buboy o si Mr. Romeo Cabalagnan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po kayo dito sa aking munting hydroponics. Ayan, sabi ko po sa kanya, alamin natin ang kanyang mga sekreto kasi paano nagkasama ang isang fruit bearing at ang ganito klaseng sistema na pagtatanim ng lettuce. Ayan, sir, ba't mo naisipang pagsamahin sila? Bali, nagtry po muna ako sa cucumber. Nakuha ko po yung idea so, talaga po kay Ma'am Jing. Kay Miss Jing Wood. Okay. Namili po ako sa kanya ng single cucumber sa Pampanga. Ang plano ko po is itanim po siya sa pot. Dilig-dilig lang po, lalagyan ko ng ano. May nakita po ako sa kanya na nakakakratki. Okay. Eh sabi niya, may tumutubo naman siya, nagkakabunga. Kaya naisipan ko, ilagay din siya sa NFT. So, ang gamit mo dito ay full NFT, no? Yes po. Tapos, ang tanim mo ay, ano tawag dito? Ito po, nabili ko po siya sa Shopee. Noon yun na, season red po siya. Season red? Season red po yung variety niya. Season red variety.
cherry tomato rin ba ang tawag? Yes, cherry tomato po yung description niya sa ano eh. Cherry sa label tomato, po. season variety. Opo, ng season red Nonyo. variety po. Tapos itong mga Bali ito po yung nakuha kay Ma'am Jing na ano, na bunga. so ito galing lang sa Sa bunga. bunga lang po, binigyan niya po ako ng bunga. Tapos ang kinanim mo yung Tinikman ko seed. po kasi matamis po siya, masarap. Ginawa ko po, kinuha ko yung seeds, tinanim ko. Ayun na po siya. Nabububo. So ito po ay galing lang din sa bunga na kinuha niya kay Miss Jing. Ipinunla niya tapos ganito na. Tingnan niyo, napakaraming bunga. Ay, sorry. Napakaraming, napakaraming bunga at matamis. Hindi na po siya basta marami, malutong at saka matamis. At napalago niya pong ganyan. At again, ang sabi ko po, ang nutrient na ginagamit niya ay same lang din ng nutrient na ginagamit niya sa mga lettuce. Di ba magkaiba po sila ng nutrient solution? Magkaiba sila ng ppm requirement at pH requirement. So, paano niya ginawa na magkasabay ang dalawang klaseng halaman? Sir, yun ang tatanong ko. Paano nangyari na iisa yung reservo mo dito sa cherry tomato, dito ay grape tomato ang Grape tawag, tomato. hindi po siya cherry tomato, grape tomato ang tawag niya. Makikita niyo po hanggang itaas, hitik na hitik sa bunga, tingnan niyo po. So, sir, anong ginawa mong sikreto o ginawa mong practice, bakit umubra sa isang sistema? Yan. Bali, wala naman talaga sikreto, sir. Wala mo talaga sikreto. Kasi unlimited na yung pwede nating malaman sa YouTube eh. Pero iba ang ppm requirement Yes po, dito sir. Ganito At po ang saka ginawa. ito. Kasi ang ppm po ng lettuce, alam mo naman natin, range from 600 to 800. Tama. Ang maintain ppm ko po dito sa system ko, NFT, is 800. So 800 ang ppm. Ang nakukuha po ng roots ng tomato is 800. Kaya po talagang, kumbaga sa requirement niya na ppm, kulang na kulang yung 800. Tama. Doon po papasok yung tinatawag nating foliar po. Nagpo-foliar po ako. Yung another na kulang niyang requirements, pinipid ko siya sa dahon. So nagfo-foliar ka. So pati ito tinatamaan yung mga prutas. Nagpo-foliar po ako ng nutrient solution sa ano. So ito po yung sikreto. 'Di ba 800 lang po yung ppm niya sa tubig. So kulang yung ppm or yung nutrition na nakukuha ng mga cherry tomato ng mga tomato. So ano ginagawa niya? Nagfo-foliar siya. Ibig sabihin po ng foliar ay sa leaf feeding. Yung feeding po ay sa dahon po pinapadaan. Sir, ganito. Pag nagfo-foliar ka na ganito, ang gamit mo rin yung nutrient solution mo. Yes po, yung tinimpla kong nutrient solution. Pero ilan ang ppm ng foliar? Kasi sa akin, stage by stage po eh. Kasi alam naman sa fruit bearing, merong vegetative stage, merong flowering stage, and fruiting stage. Bawat stage po, magkakaiba po sila ng ppm. Vegetative, flowering, at saka fruiting. So, tatlo. Saka yung ripening stage po nila. So, apat. So, apat ripening stage. So, magkakaiba ng ppm yung tinitimpla mo. Yes po, magkakaiba. Sa vegetative, okay na yung 800. Yes po. So, hindi ka na nagpo-foliar doon. Hindi na po. Doon sa flowering, sa flowering po, nag-i-increase po ako ng ppm. Ilan ang ppm? Hanggang 1,000 po. Flowering na. So itong system ay 800, pag nagfo-foliar ka ay 1,000 ppm. Yes po. So mga ilang araw 'yan, ay ilang araw na monitor mo ba? Yung foliar mo na. Po sir, nagpo-foliar lang ako pag available lang talaga ako dito eh. Pag ano po kasi. So nagfo-foliar ka dahil flowering siya hanggang may bulaklak siya. Hanggang may bulaklak. Pag namunga na siya, pag start na po siyang mamunga, nag-i-increase po ako ng Ang ilan na yung hanggang 1,500 po. Okay lang po siya. So flowering 1,000 ppm, sa pag fruiting na siya 1,500. Tapos kapag ripening na siya, yung kapag ripening na po siya, hindi na po ako nagpo-foliar. Hindi ka na nagpo-foliar. Tinatyaga ko lang po siya, dinidiligan ko po siya dito. So ang mga manual po, dinidiligan ko po siya. Bakit hindi ka nagpo-foliar? Kasi pag ripening na po kasi, yun po yung time na i-consume na po natin siya. Kasi para less chemical po yun. Ibig sabihin, may withdrawal period po siya. Kapag po papahinog na ang prutas,
tinatanggal na po niya hindi na po siya nagfo-foliar. Yun po yung withdrawal period niya o withdrawal time niya na kapag mahihinog na, wala na foliar. No? Yes po. Ayan, doon na lang. Tiyatsaga na lang. Kaya nga po nabanggit ko sa inyo, nag-usap tayo. Bala kong lagyan ng pipe sa gilid. Para automatic na lang. Automatic. Magdi-drip. Drip irrigation po. Kumbaga, kailangan lang sukat yung may tatapon niyang tubig para hindi po tumaas yung ppm natin sa reservoir. So, ito po yung practice niya. System niya 800, tapos 1,000 kapag flowering stage na. Pag fruiting stage, 1,500 ang ppm. Tapos, may withdrawal na po, wala nang foliar kapag siya ay nahihinog na. So, yun ang practice niya. Ibig sabihin, ikaw ang nagtitimpla ng iyong nutrient solution. Kasi nakokontrol mo eh. Yes po, ako po nagtitinda ng nutrient solution. Ayun, yung nutrient solution po niya, DIY, own mix po siya. Kaya ho, di ba, galing. Pero yung own mix mo, nabibili mo yung NPK lang. Binibili ko po siya NPK, then saka yung ano po, yung calcium nitrate po. Calcium nitrate at magnesium sulfate. Yes, Epsom sulfate. Tapos ikaw na yung so kada stage meron kang mixture na ginagawa na sa'yo. Ano yung sinusunod mong NPK? Bali, ano po sa akin nagagawa po ako ng concentrated solution. Okay. Ginagawa ko. Pero meron kang standard na yes po, concentrated solution, tapos dinadagdagan mo lang ng NPK at saka No sir, gumagawa po ako ng concentrated solution sa 4 gallons. Sa 4 gallons? Sa 4 liters, 1 gallons po. 1 gallon. Para gusto mong itaas ang ppm, kung ito ay 2 ml per liter, ginagawa mo lang mga 3 ml, 4 ml per liter. Hindi po ako nagsusukat sir nagbabatay po sa TDS meter po. Yun po yung basehan ko talaga. So basehan mo TDS meter. Yes, so hangga't hindi pa na-meet yung ppm requirement niya, dagdag ka lang ng dagdag. Yes po, ganun po ako. Okay. So hindi ho siya detakal, siya po ay nagbabase sa reading, which is tama. Yes po. Dapat gano'n. Tama. Hindi ho ngunit naglagay kayo ng nutrient solution, okay na yun. I-check nyo po dapat yun. Kasi ang dapat pong basehan ay yung mismong ppm, no? Yung reading po mismo. Yes po. Kanina po andun tayo sa mga kamatis na napakaganda po talaga. Ngayon po nasa melon tayo. Ang hirap pong isipin kasi ang kamatis po ay mas mababa ang ppm requirement yan. Ito pong melon mataas. Sir, ano ang ppm mo dito sa melon? Ganun din? Same lang po yan sir. Kung ano po yung pag nag-foliar po ako dito, Dami na to. Kasabay na po yan pag pinofoliar. Pero bakit lumaki ng ganito? Hindi ko siya. Ako po kasi ay nagtanim din ng melon, no? Ganito lang din po ang practice ko sa PVC pipe, yung tanim kong melon. Pero hindi lumaki ng ganito kalaki. Siguro papakita ko po yung video na yon later. Pero hindi siya naging ganito kalaki. Siguro sir, ang secret din po, nasa rootings niya. Sikreto nasa rootings. Nasa rootings po. Kasi yung dito po, yung roots niya kasi nasa dulo po siya ng ng NFT. Ayun. Ito po yung importante. Sabi po niya, nasa dulo ng NFT yung protein niya. So dumadaloy po dito yung tubig, tapos pinakadulo yung kanyang fruiting, no? Tapos yung ugat po na to, hindi po siya naiipon dito. Nasaan siya? Doon po sa andito. Kaya pakita ko sa inyo, andito siya sa loob ng gutter. Kaya po yung may gutter po. So yung ugat niya andito sa gutter, hindi po nagsasara o nabubulunan itong pipe niya. Ayan, tingnan niyo pa po ito. Yung isa pong melon niya, andito na po mismo sa gutter. Dito po na ng tubig. Ito, ayan. Andyan po mismo sa gutter. Ayan. At ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yung mga roots ng kanyang mga fruit bearing, nasa gutter na mismo. So, ang sarap maginhawa yung mga roots kasi ang dami niyang paglalagyan. Ayan, no? Galing, di ba? Sabi mo, sir, ikaw ay nagpo-foliar nito. Tuwing kailan ka nagpo-foliar? Nagpo-foliar po ako tuwing gabi. Tuwing gabi po eh. Okay. Kasi, mga ano oras sa gabi? Mga 7, ganyan 8 po. Doon na po ako nagpo-foliar. Nagpo-foliar siya ng 7 to 8.
Gano'ng katagal lang pagpo-foliar mo? Basta ma-sprayan mo lang? Ano pang spray mo pala pang foliar? Yung meron po akong di bomba na 2 liters po yata yan. Andyan po. Pwede natin. Kunin ko po. Sabi po niya, nagpo-foliar siya ng mga alas 7 o alas 8 ng gabi. Ang hirap po questionin kung bakit gano'n ang oras kasi bakit may pruweba po na maganda yung kanya practice, no? At napatubo niya. So 7 to 8 po ng gabi. Basta po, huwag kayo magpo-foliar ng may araw na o tanghaling tapat or yung hapon kasi kapag yan po ay nabasa, mas magfo-focus po dun yung init ng araw. Kaya hindi pwedeng mag-foliar ng tanghaling tapat, lalo na pag tanghaling tapat. Dapat po nagpo-foliar tayo madilim. Sa lettuce po, hindi na po kami masyadong foliar. So, ano ang gamit mo pang foliar? ito lang yung gamit niya pang foliar, tang 2 liters. 2 liters yan, kasya na sa lahat? Or sobra pa yan? Sobra pa po ito, sir. So mga nakaka-1 litro ka lang malamang, no? Paano mo pinofoliar? Bali, ang foliar ko po, nagsisimula po ako sa stem. Sa stem? Pati po sa stem, nagpo-foliar po parang. Parang ganito. Kaya pinofoliar. Kasi nag-absorb din po yan ng yung stem po nila, pataas lang po, ganun. Ginagano ko lang. Ganyan lang po mag-foliar. Tapos yung mga stem, ginaganyan ko lang po. So pati stem? Yes po. Tapos ganyan. Kasi po ang kamatis, yung stem niya po, pag tinanim niyo po kasi yung kamatis, kung hanggang saan niyo siya itanim, hanggang doon po siya nag-uugat. Ganyan po siya, kaya ito po nakaka-absorb din po ito ng nutrients. Yun po yung yung observation mo. Observation ko. Panibagong kaalaman, no? Pati stem pinofoliar. Sabi po niya nag-absorb. Kasi sabi nga niya, kapag kung hanggang saan ang stem na nakabaon, hanggang doon nag-uugat. Tama naman po yun kasi kahit po yung ganito, papakita po natin mamaya, yung sucker po na yan, na dapat pinuprune, kapag kung itinanim natin yan, ay nag-uugat. Yes po. Kung gusto nyo po na mas mabilis tumubo, ang pwede ho natin itanim yung sucker lang mismo. Try po natin. Siya po kasi tinatanggal niya lahat ng sucker, di ba? Ito tatanggalin ito, yung buto, yung ibang para may bunga na nga. Pinutuso ko lang po siya. Yan. Kahit po ganito lang yan, alam niyo po ang kamatis, madali siyang tumubo. Tingnan niyo to, magulang na yung kanyang puno, tinusok lang niya, para kung ganito, nagkaugat na siya agad, sucker lang din po ito, mas mabilis po siya mamunga, kesa doon galing sa buto. Yan. Basta i-prune lang din po natin yung iba niyang dahon. Ito ho kasi ay galing na doon, papalipas na, pero kung makakakuha po tayo yung sa mga umpisa, ng mga sucker, mas mabilis po siya tumubo. At mas mabilis po yung mamunga. At mas mababa po yung kanyang magiging puno. No? Yes po. Tama. Ito pa po yung isa niyang practice na gusto ko pong gayahin din. Tingnan niyo po yung kanyang seedling tray. Ang lalaki. Dito po siya nagpupunla. So, kapag malaki na, di ba, mas madali siyang i-move kaysa diretso tayo sa cup. Tapos, tingnan niyo po ito. Tingnan nyo po, direct sowing siya, ito na siya. Yan. So wala nang transplant kasi direct sowing. Kinakat ko lang po siya. Kinakat mo lang siya dito. Tipid na kayo sa coco peat at tipid kayo sa cup, although almost same price to pero kung marami kayo mabibiling ganito, bibilin, makakamura kayo kasi ang bili niya nasa 30 plus, no? Pero tingnan nyo, ang ganda. Ito po ay lalik. Tingnan nyo po yung roots. Iniisip ko po, kung instead na sa cup, ganito na lang din. At kapag nagbenta, kasama din po ito. Diba? Ang gandang tignan. So, ang ginagawa nyo, pupula kayo dito. Pagka pula nyo, ikinakat nyo. Bali dito po, sir, ang kagandahan dito, less yung trabaho. Bukod sa direct social, less yung trabaho niya. Kasi hindi ko na po siya binibistay. Okay. Kung yung may kasama na po siyang yung coco coir ba yung tawag po doon. Po. Tapos direct sowing po siya. Pag nag-sprout po siya, pag lumabas na po yung cotyledons, kinakat ko na po. Kinakat mo na. Pag labas po ng cotyledon, kinakat ko na. Nilalagay ko na antimano sa dito. Yes po. 3 days. 3 days to 4 days nasa system na siya. Okay. Yun po yung isa, tingnan nyo. Dahil po direct sowing siya
So, di ba tayo, second day, third day, nilalagay na rin natin sa init, no? Pero sa kanya, fourth day, nilalagay na niya sa PVC. Yes po. Sa downspout, nilalagay na niya. At ito po yung nagiging produkto. Parang mas stable siya. Kaya pwede ho natin gayahin. Ako po, gagayahin ko yung ganito klaseng sistema. Sabi ko po sa inyo, marami tayong matututunan dito eh. Ang ganda. ang ano lang po, nilagyan niya ng slit. Yes po. Dahil ito po ay wala, nilagyan lang niya ng slit para makalabas yung mga aerial roots niya. So, mas makakuha siya ng hangin. Yan. Tapos, at titignan pa po natin, sir, ganito. Ito po kasi kanyang garden ay nasa rooftop. Pag nasa rooftop, ano ibig sabihin? Mainit. Paano mo, sir, napapaganda ng ganito yung mga tanim mo? Ang init-init sa lugar. Bali, meron po akong ginagamit na basis, yung temperature gauge sa kaya hygrometer, yung humidity gauge. Ito. Ayan, Sige, pakita ko natin. Yan po ang base pag kung kailangan ko ng mag-misting. Nag-mist po kasi ako ng greenhouse. So ito yung white, no? Ito yung pang-mist mo. Nakapaikot yan hanggang doon, saka dito. So hindi ka naka-timer pa. Hindi pa po ako naka-timer. Hindi ko po siya nalalagyan ng timer. So bala ko naman lagyan ng yes timer. Yes po, bala ko po siya pero, ng timer. Pero ano ang gauge mo ngayon? Kailan ka nagmi-mist? Nagmi-mist po ako pag umabot na po siya ng 40. Ng 40 degrees Celsius. Kapag ang temperature niya ay umabot ng 40, nagmi-mist ka na? Nagmi-mist na po ako dyan. 1 minute po, 1 minute po, 2 minutes. Tapos pag nakita mo tumaas ulit, ulitin mo lang ulit? Yes po, ganun po. Okay. Tapos yung humidity mo dapat, pag nag-dry po siya, nagmi-mist din po ako. Ano ibig mo sabihin ng dry? Pag umabot na po siya ng 30% below yung ano niya. Yung humidity. So nakabase rin siya sa gauge. Kapag umabot siya ng almost 30 na, nasa 32, 33 ang kanyang humidity, nagmi-mist na rin siya. Nagmi-mist po. Ayan. Bibili rin ako ng ganyang gauge. Mas maganda po kasi may batayan po tayo kung kailan. Ano ang tawag sa ganyang gauge? Hygrometer and temperature gauge po yan eh. Hygrometer po yata yung hygrometer and temperature gauge. Ayan. Analog po siya. Analog. Mas accurate daw po kasi yung ganyan yung analog. Mas accurate. Magkano ganyan? Mura lang po siya. Around 200 to 200 sa Shopee. 100 parang gano'n. Hindi ko na po matandaan. 200 or 100 lang din daw sa Shopee. Buksan mo nga. Kaya ba natin buksan? Try natin buksan ha. Tignan nyo po yung kanyang mist. Kung napapansin nyo. Ewan ko kung nakikita nyo. Pino-pino po. Yung pang mist mo sa Shopee mo lang din binili? Yes po. Kung nakapansin nyo pag umaano sa malamig. Malamig yung tubig. Malamig po siya. Tignan nyo po ito. Ito po yung mga sucker na tinatawag, no, yung pinuputol doon. Dahil sa labas na nilagay, sa lupa lang niya nilagay yan. Tumubo din po siya. Ito cuttings lang din po yan. Ito po yung sinasabi ko, pwede rin ho natin gawin yan na diretso sa cockpit. Kaso po, pag naka-cockpit tayo, dapat covered. Ito po kasi kaya nasa labas kasi nasa lupa lang. Pwede naman po yan. Ito yung kanyang reservoir. Ito na yung reservoir niya para sa lahat. So isa lang ang pinanggagalingan. Pinagsama lang niya, pinagdugtong lang niya yung dalawang box. Yung styro box po na to, mga tigo 100 plus liters to, baka mga 120 liters isang box. Mga nasa 200 plus liters yung dalawang box na to na pinagsama niya. Tapos, ang motor niya, nakita nyo po yung kanyang pump, no? Periha amphibious pump ang tawag. Amphibious pump ang tawag doon. Nagsusupply po siya sa lahat na po dito, 500 heads ng lettuce, isang pump lang. Tapos, ang timer mo ay naka-open ng 30 minutes on, 30 minutes off. Yes po. Fix na po ako doon. Anong oras sa umaga? From 6 o'clock. From 6 o'clock ng umaga hanggang 9. 9 ng gabi. Sinagad ko po yung program. Sinagad kasi hanggang 16 po siya ang program. 16 kasi digital yung kanyang timer. Sinagad ko po siya hanggang 9. 6 a.m. to 9 p.m. ang kanyang timer. 30 minutes on, 30 minutes off. Sa gabi po,
nga pala, pagdating po ng 6, 15 minutes na lang po. Pagdating ng gabi, 15 minutes 15 on. minutes, 45 okay. minutes off. I-recap ko lang po yung ating natutunan ngayon, no? Ginagawa niya, pinagsasabay niya ang lettuce at ang fruit bearing. Paano niya pinagsasabay? Paano niya na-maintain yun? Siya ay nagpo-foliar. Nagpo-foliar siya sa mga fruit bearing. Nagpo-foliar siya kapag flowering ng 1000 ppm ng water with nutrient solution. Pagdating po ng fruiting na 1500 ppm kasi yun ang requirement ng ng fruiting katulad nito ng mga fruit bearing na plants 1500 ppm. Pagdating naman po sa ripening stage na o yung katulad nito na pula na siya o hinog na siya, nagwi-withdraw na siya, wala ng foliar. Ayan. Tapos nag-practice din siya ng seedling tray na, diretso sa seedling tray at yun na rin yung nilalagay niya sa PVC pipe. So, tapos gumagamit siya ng misting para makontrol niya yung humidity at sun temperature. Tingnan niyo po, ang dami niyang good practices at ang dami niyang mga sikreto na na-reveal ngayon na pwede natin gayahin, na pwede tayo magtanim ng ganito kahit isabay natin sa sistema ng ating mga lettuce. Para doon po sa mga nagsisimula na gusto mag-hydroponics, available na po lahat yung knowledge natin sa kumbaga kahit hindi tayo masyadong magtanong, basta masipag lang po tayo, manood tayo ng YouTube, yung mga tutorial tulad po kay Sir Nurse sa YouTube channel niya, mag-subscribe po tayo, panoorin po natin yung mga tinuturo niya ron, madali po tayo matututo. Wag po tayo, ako po hindi ako naniniwala sa green hand hindi po ako naniniwala doon kasi madi-discourage lang po natin yung iba na wag magtanim. Kasi kung magtatanim ka, hindi mag-succeed, isipin mo, wala akong green hand. Mag-stop ka na, hindi po dun. Kapag hindi po tumubo na maganda yung crops natin, ibig sabihin po may mali po tayong gawa. Hindi po dahil wala tayong green hand. Kaya ang kailangan po natin is knowledge sa pagtatanim po. Yun po yung kailangan natin. Continuous po, through experience po natin, matututo po tayo ng mga mali natin at maitatama po natin yun. Pag po tayo tumigil ng pag-experiment, tulad po ako, tinaray ko po mag-experiment ng lettuce with fruit bearings. Sabi nga ni Sir, parang imposible kasi magkaiba sila ng ppm requirements. Pero nagulat din po ako Pwede po. Basta ang sekreto lang po talaga sipag. Basic knowledge, sipag. Pag pinagsama mo yun, makapag-produce po tayo ng magandang tanim. Yun lang po. Salamat po. Pwede na po ito nag-aulog. Ito matamis po ito. Abangan nyo po ito. Kumuha po ako ng mga bunga at ito po ipupula ko at itatanim.